Hello guys, ito gumagawa tayo ng device para sa solar priority using ATS. Okay, kung may ATS kayo, okay, so ang magiging priority natin na gagawin ay solar instead na DU. So ang magiging backup na lang natin dito ay DU. So as of now, ginagawa natin to guys. Okay, so abangan nyo to guys. So ito na nga guys, ito na yung solar solar priority device natin na ikakabit natin sa ATS. Okay, so siya yung ikakabit natin sa ATS in case na gustuhin nating i-priority natin yung solar natin tapos backup lang si DU. Kapag nawalan si solar, okay, kapag nag-low voltage si solar, automatic lilipat na siya sa DU. So ito yung device na ikakabit natin dyan guys. Pwede yan sa ATS na ginawa ko, and then patry natin siya mamaya dito sa ATS din na to. Okay, so nakikita nyo to guys. So kapag natapos, yan na yung gagawin natin. Okay, so abangan natin to guys. Abangan nyo guys. So yan na guys, ito na siya. So check muna natin. So i-short muna natin, and then check natin kung may continuity dito sa output. Okay, check natin. So wala siyang continuity. Okay? So meaning kapag naka-off yung wala siyang supply. Okay? So kapag walang supply yung LVD, so ibig sabihin wala siyang supply. Okay? So ngayon naman itatry natin na ikabit sa battery. Nakabitan natin siya ng supply. Okay, so ito ang negative. Kabit natin diyan. Wait. And then, kabit natin yung positive. Okay, so kung makikita nyo guys, so hindi siya power up pa, yung dalawa. So, itry nating i-power up yung ang taas. Wait lang guys baguhin natin yung LVD na ito. So, sobrang taas. So, ibababa natin. Baba natin yung LVD kasi 12 volts pala tayo. So balik gawa natin sa 12 volts. So yan. So i-on muna nga natin guys. Ayan. So makikita nyo, ayan. Ayan, so makirinig nyo guys, meron na siyang continuity. Okay. So may continuity. Pero once na iangat natin yung i-unpower natin o i-disenergize natin, ayan, nawala yung continuity. So balik natin to guys. So ang gagawin nating low voltage nito, okay, ang LVD nito ay 12.2. Ayan, so 12.2. Tapos ang high voltage naman niya 12.2, so 14.2 kasi ay masyadong mataas. So baba natin. So baba natin siya sa 2.0 or kaya gawin na lang nating 14 volts. 1.8. Yan. So 1.8, 14 volts. So okay na yan guys. So okay na. Nakaset na siya. So yan. So sa ngayon, hindi energize, untest na lang natin to guys. Okay. So wait nyo. Abangan nyo to guys. So guys, eto natapos na natin yung device. Ito yung device na solar priority for ATS device natin. Okay. So ang concept po nito is kung meron kayong mga ATS guys, mayroon kayong ATS na ganito. Since, di ba, kung makikita nyo, this is a normal power and this is the emergency power. Okay, so babalik rin natin yung concept. Ang mangyayari, ito na yung magiging, yung normal power mo ay manggagaling dun sa inverter, solar inverter, at yung emergency power mo ay manggagaling na lang dun sa DU. Meaning to say, once na low voltage yung battery ay yung inverter o yung solar setup nyo, automatic lilipat lang siya sa secondary nyo o your emergency power.
which is yung gagawin natin ay yung DU na yung emergency power nyo. Okay? So, yan guys. So, ito yung ginawa nating device. Yan. So, yan guys yung ginawa nating device. And then, yung device natin ay napakasimple lang guys. Para lang tayong, same pa rin to ng concept nung same pa rin yung itsura ng battery protection device, pero dito ang magkakaiba niya ito ay yung konsepto or yung concept niya kung paano siya gumagana. So kung makikita nyo guys, ito siya ngayon. Meron din siyang battery power input and then meron din siyang power output. Okay, so power output. So si power input, itong power input nyo, yun yung manggagaling doon sa inverter. Doon nyo siya isasaksak, yung device. Okay, so yan yung device. And then, ito na yung inverter natin guys, meron na yung supply. Okay, and then yung battery nyo ay itong battery input ay ilalagay nyo dun sa battery nyo, which is ikakabit nyo dito sa battery nyo. Since hindi natin, for demonstration, ito muna yung gagamitin natin dito guys. Okay, meron tayong DIY battery power supply, regulated power supply. Okay, so meron tayong power supply dito, variable siya, so pwedeng babaan, pwedeng taasan para makita kaagad natin yung function nito, kung paano siya gumagana. So dito guys, kakabit lang natin. For example, kunwari, ito yung battery na natin. Okay, doon muna kinabit sa battery. So simple lang, kakabit dito sa negative niya, and then ilakabit nyo rin sa positive ng battery. Okay. So, ang red sa positive, ang blue ay sa negative. So, kung nakikita nyo guys, okay, nag-power up na siya. 13.7. So, halos same lang naman sila. 13.5. So, kung makikita nyo guys, okay, so testingin natin. So, kung makikita nyo, ayan. Okay. Power up na siya kasi ang settings ng LBD natin ay 12.2. Makikita nyo guys, LBD ay 12.2 and then ang HBD ay 1.8. 12.2 plus 1.8 is 14 volts. So meaning to say guys, kapag umabot na ng 14 volts, magpa-power up na siya. Okay? And then nagko-consume siya. Pag nagko-consume siya, bababa. Pagdating ng 12.2, mamamatay na naman yung output niya. Okay, so, ganyan siya guys. So, set muna natin siya guys sa 13.3. Okay, so 13.3. So, kapag nakita natin yan na ganyan, ibig sabihin, mayroon na siyang power output. So, gagamit ngayon tayo ng ATS guys. Okay, mayroon tayong DIY ATS na nandito. Okay, so ito siya. Okay, so pakita ko. Ito yung DIY ATS natin na mayroong dalawang input. Okay, itong isang input guys ay pang pagka walang device, ang magiging primary natin ay yung Meralco. And then, ang secondary natin ay yung solar. Okay, so ngayon, babalik ta rin natin siya guys. Ang mangyayari, primary natin ay magiging solar at ang secondary natin ay magiging Meralco. So, try na natin to guys. Kung gumagana ba talaga yung device natin. Okay? Likewise, yung sinabi ko, itong primary, meron tayong dalawang supply. Ang primary ay ilalagay natin sa dito, sa device natin. Kasi ito yung nanggagaling sa primary natin na inverter. Ayan. So, ngayon, isasaksak natin siya dyan. And then, nakita nyo guys, yung load niya, yung load natin ay umandar na. So, ayan. Kita natin. So, ayan. May load na siya. Okay? Meaning to say, yung power na yan ay nanggagaling na kay inverter. Okay, so sa line 2, yung line natin, line input line na dalawa na pang secondary, ilalagay natin ikakabit natin kay DU. Take note guys, yung wire na ginagamit lang natin dito is for demonstration lang. Okay, so ilalagay natin siya kay DU. Yan. So meaning to say,
Yung DU natin ay